Tayo po ay magpapatuloy sa ating huling bahagi. Ilang minuto na lang pala tayo, no? Nagbabasketball pa kami. Ow! Okay. 1 Corinthians 6:19 to 21. Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Manalangin din tayo, Panginoon Diyos, patuloy niyo pong pasarapin ang aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Kaninang umaga po ay niniwala po ako na matagumpay na nakapangusap ang Espiritu Santo. At ngayon din po, Ama, sa aming pong huling bahagi. Umaasa po na inyo pong gagamitin ang inyong anak na nagpapakumbaba at wala pong kwenta sa inyong malalapan, wala pong karapatan, tanging sa biyaya lang ng Panginoon Kristo at sa kabangalan na kanyang ibinalot, meron po ako ng karapatan ng paglapit sa inyo. Pagpalaan niyo po ang mga anak ninyo na patuloy po na maaralan, meron pong pagkatuto. Pagpalaan niyo po ang mga bata ay napagtuloy sa labas. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayaw mo po. Sa inyo. So, ang ating paksa ay kinuha natin sa huling bahagi, unang bahagi ng 19 and 20. Kaya ang ating pong challenge ay, if God owned us. Ulitin ko, ang Diyos ay, ang Bible ay meron pong palaging ginagamit ng mga conditional, ano ba tawag sa if? Yun ba'y, ha? Okay, yun na yun. Ano ho? Katulad dyan ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man. So kasi ang tao ay kinakailangan niya sa kanyang sariling makilala ang kanyang sarili. Pero sa Diyos, hindi. Sapagkat sa Diyos, kilala na tayo ng Diyos. Ano po? So, for the sake po ng ating mga sarili at ng ating mga nasa kapaligiran, ay kinakailangan po nating alamin sa ating mga sarili. Ano? Pero ang katotohanan po mga kapatid, ang salvation po, ito po ay by relationship. Ito po ay instant. Ito po ay tunay na pagtanggap, papahayagan ng tunay pananampalataya, saved ka na without works. Ano po? So, kaya lang bilang mga tao, hindi tayo marunong bumasa ng puso at ng isip ng tao, naniniwala tayo sa kanilang profession through their works. Okay? Pero hindi natin binavice versa na kung merong good works, merong magandang nakita sa kanya na siya ay ganito na ginagawa, hindi na ginagawa ito, ay automatic siya i-save niya. Kasi merong iba po yung adjustment sa changes. Meron pong nag-a-adjust lang. Katulad din bawa ng mga unbeliever na nanliligaw. Yan ay magpapakunuring okay na. Meron pang mga pagpapabautismo yan. Ano, talagang lahat ng ginagawa ng mga naritong nadangan niya, ayan po ay gagawin niya. Magiging active pa yan. Talagang aawit pa siguro yan. Pero pag naikasal na yan, doon mo na. Uumpisahan na yan. So, nakapag-adjust lang. Iba yung adjustment sa changes. Ano po? Pag changes talaga, makikita mo yun, masasend po talaga yan. Yan ay nag-enjoy. Ano po? So, nakita natin ang mga implikasyon po ng ating salitang if God owned us, yan po ay nag-imply na tayo po ay ever safe, secure, and settled. Ano po, ibig sabihin talaga, bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. At alam niyo mga kapatid, may dalawang main areas ng buhay natin na dapat natin palaging kilalanin para ipagpuri at ipagpasalamat sa Diyos. Katulad ng ating sinabi na we are twice owned or double owned by God, yung ating pang-physical at pang-spiritual. Dapat natin ipagpasalamat na ngayon tayo hanggang ngayon nag-i-exist. Ano? Hanggang ngayon tayo po ay nag-i-exist. That is physical blessing. Amen? At tayo po ay malalakas. Salamat sa Diyos, ano? Kahit kulang sa exercise, malakas pa rin. Ano? Kahit kulang sa vitamins, malakas pa rin. Ano? So, kahit minsan kulang sa pagsunod, buhay pa rin. Amen? Kulang sa pagtatapang, buhay pa rin. Gapang pa rin. Ano? So, salamat sa Diyos. Dapat nating ipagpuri sa Diyos na siya yung ating nakilala at nakawala na tayo doon sa yung pang spiritual naman, nakilala natin ang Diyos. Ayon sa Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24. Ano po? Pinakadakilang bagay na dapat natin ipagmapuri, ipagpasalamat ay nakilala natin ang Diyos ng langit na siya po ay isang righteous, loving kindness and judgment. Ano po? Yung kanyang sinasabi na pag-exercise.
Okay, so kanina tinignan po natin yung iba't ibang mga form ng pagpapasalamat o pagpupuri sa Panginoon. Number one is by worshiping. Kaya nga po nagpapasalamat tayo na tayo pong mga taga-Triple T Baptist Church ay kilala na. Kilala na sa tinatawag na pagiging tunay na mananamba. At sinabing tunay na mananamba, buhay natin yan. Hindi tayo nagpapakitang tao, hindi tayo tuwing umaga lamang, kundi tayo po ay maghapon at may Wednesday pa tayo. Alam mo, medyo naliliit ako dun sa comment. Nakita niyo ba yung comment ng isang pastor dun sa Facebook, dun sa aking pinost na nung Wednesday na, no? Sabi niya, ang atin daw church ay the fastest growing church in Batangas. Ano? Marami pong nabe-bless sapagkat nakikita nila yung ating pong attendance, bagamat maliit. Ano po? Sabi ko, hindi naman sa number, kundi sa quality. Quality sa isang part, yung pagiging worshiper po natin, doon tayo kilala. At sana po mga kapatid, itong magandang bilang na ito, itong magandang practice na ito, nakapahayagan ng ating pagpuri, pagpasalamat sa Diyos, hanggang sa makalipat po tayo mga kapatid, sana manatili kayo na magandang halimbawa ng mga dadatnga. Huwag po kung dumadami na tayo, ay iisipin mo, ay, kahit naman ako yung walay, hindi makakasira sa figure ng number. No, hindi po tayo after sa number, after tayo sa individual presence. Okay? Tatandaan niyo mga kapatid, hindi tayo dito nagpapakitang gilas, hindi tayo nagpapa-impress sa sino man tao, tayo po ay sa Panginoon una at higit sa lahat. Kasi kung sa pantao lamang, walang isa-isa yan, sunog yan. Karumal-dumal sa Diyos yan na tayo po ay nagpapakitang gilas sa mga tao. Magandang maging blessing tayo, maging challenge po tayo, maging channel po tayo. Pero ang pinaka-foremost po natin dahilan ay ang Diyos ang ating dahilan kung bakit tayo narito. So, yan po isang magandang kapahayagan ng pagpupuri. Ikalawa, Hebrews chapter 13 verses 15 to 16. Hebrews chapter 13 verses 15 to 16. Din mo sa verse 15, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. So, una ay by worshiping Him. Ikalawa po ay by our words. Yan po, ano? Sabi dyan ay, that is the fruit of our lips. So, yung ating bibig dapat talaga ay nilalabasan ng pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon, ano? Giving thanks to His. At tignan po, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God. So, isa pong anyo ng pagpapahayag ng pagpipraise sa Panginoon ay ang ating bibig ay gagamitin natin sa pagpupuri. Doon po sa James chapter 3 ba yun? O chapter 4, na ang bibig po ay dapat ay isa lamang ang lumalabas sa chapter 3, no? Sa verse 8, but the tongue can no man tame, is an unruly evil full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be. Okay, nakuha niyo point, mga kapatid. So, bilang mga mananampalataya na, nakilala natin ang kagandahang loob ng Panginoon, biyaya ng Diyos sa tayo po ay Kanya na. So, dapat ay daily, tayo po ay namumuhay sa pagpapasalamat, pagpupuri sa Panginoon. Kaya dapat ang lumalabas sa ating bibig ay pagpupuri. Ano po, ang sabing maliwanag sa verse 9, ano? Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceeded blessing and cursing. Ang sabi niya, my brethren, these things, daw ikang pinagsasabay natin sa ating bibig, o pareho nating ginagamit ang salitang pagpapala at pagsumpa, ay hindi daw ika dapat mangyari. Ang sabi ng 11, don't a fountain send forth at the same place sweet water and bitter. Yung bagay ikang bukal, ay ilan ang lasang lumalabas sa isang bukal? Nilalabasan ba siya ng matamis at ng mapait? Hindi ika. So, hindi daw ika dapat magkaganon. Kaya, mga kapatid,
maganda po na tayo po ay palaging nagbubulay-bulay ng persona ng Panginoon, ng gawa ng Panginoon, at tayo po ay palaging nagpe-praise the Lord sa ating mga bibig, mula sa ating mga puso, na bunga ng ating pagbubulay-bulay ng ating isip. Ano? So, kung ganun po lagi lalabas sa atin, I do believe makakatulong ito para maging maayos ang ating espiritu, damdamin, isip, sa araw-araw nating buhay. Dahil tayo ay nagising ng umaga, physical blessing. Malakas, physical blessing. May nakakain, physical, material blessing. Amen? Iningatan tayo sa ating mga lakad, nakapunta tayo sa ating mga lakad, eskwela man o trabaho, that's physical blessing, material blessing. Amen ba? At ngayon, tayo po ay merong bahagi sa kanyang gawain, kung nasama sa gawain, kung nag-share, ano ho? Natutuwa ako sa ating kapatid ay doon sa kanyang pinupuntahang paghahatid o pag-aantay ng anak ay meron dalawang magkapatid na dating na-attend at baptist po doon sa parting Bisaya na dating na-attend dito na natisod lamang yung isa at yung isa naman ay under persecution. Siyempre, nadala na rin bilang kahinaan ay kanyang napapalo up at araw-araw niya pong mawitisan at pag-pray natin itong si Maricel, isang araw at yung kapatid, ano bang pangalan ng kapatid ni Maricel? Maricel ba yun? Anong pangalan nun? Oo, nasa Don Luis ngayon yata. Maribik at Marichel. Pag-pray natin yun, winimitisan at pinapalo up ni Brother Jerry, sana ay ito. So mga kapatid, kayo ay, sa inyong mga lugar na pinupuntahan, kayo ay mag-share. Kayo po ay mag-akal. At yun po ay isang anyo po ng pagpapasalamat sa Panginoon na spiritual na blessing po. So mga kapatid, huwag natin papayagan na tayo po ay recipient lamang at di tayo marunong mag-response ng tama sa mga biyaya ng Panginoon sa atin. So, by works. Kaya, pag meron tayong indoor activities katulad nito, pag meron mga praising time, Wednesday, kakalungkot pag Wednesday, tayo ay narito at meron tayong bahagi ng praising time, talagang yung iba ay para bagang ipinako na niya at isinumpa na niya sa kanyang sarili, hindi ako tatayo at magpupuri sa gitna ng kongregasyon. Mga kapatid, kung yan ay hiya, alisin po natin. Okay lang kung hiya pa yan Ibig sabihin hiya, gusto pero nahiya. Sana kung gano'n, ma-overcome po yan. Pero yung talagang, parang wala lang talagang malay at ayaw, talagang hindi pinapahalaga, mga kapatid, magbago po tayo. Okay? So sana nga, gaya nung nangyayari nung una, kung hindi sasabihin tama na muna, hindi titigil ang pagpapasalamat. Sisiguraduhin lang natin sa mga pagpapasalamat natin, kung wala tayong mga pagpapatamang ginagawa. Minsan ginagamit po yun sa mga patamaan, sa pagyayabang, sa pagtatago ng sarili, gawin natin may kabanalan at para maging tunay na pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos siya. At maganda, yung yung direct to the point ang pagpapasalamat. At nang ang iba ay magkaroon pa rin ng time. Okay? So, sana ay makita rin po tayo kung tayo ay sa isang anyo ng pagpapasalamat at pagpupuri, yung ating attendance, yung ating pag-worship. Sana sa panahon din ng yung pagsasalita na mula sa bibig ng pagpupuri, nakilala din tayo. Amen? Higit sa lahat ng ating Panginoon. Alam niyo, pag ako nga o ikaw, pagka ang isang tao magaling magpasalamat, natutuwa kang siya ay patuloy na tulungan. Marunong siyang mag-appreciate, marunong siyang magsalita ng paglapit, pero kung ang tao ay imigla ang pagka merong kailangan at pagka may kailangan ay magaling magsalita, pero pagka natulungan mo na ay wala nang nakakatamad. Kaya kayo mga kapatid, kung kayo inihahatid ng mga kapatiran natin, magpasalamat kayo sa mga driver at sa may-ari ng sasakyan. Amen ba mga kapatid? Pagkita nyo kayo palagi ng naihatid, isang araw lalapitan nyo naman yung driver at lalapitan nyo yung may-ari ng sasakyan. Kapatid, salamat sa iyo, talaga ang laking tulong para sa amin ng ministry na yung ginagawa. Maging mapagpasalamat tayo. Amen ba? Kasi kung ministry ang paghahatid at pagkakaon, pero bilang tao nakakapagod din, pero isang dapat ay pagpasalamat kung meron pong nagmi-ministry ng ganyan. Amen? So, kailangan po yan para lalo po tayong ma-challenge. At higit sa lahat, ang Panginoon patuloy na lalong mag-bless. Verse 16. Verse 16. But to do good and to communicate, forget not. For with such
sacrifice, God is well pleased by working. Ano ha? By works. Hebrews 13:15. 16. Ano po? So, yung iba't ibang anyo po ng ating pag-pray sa Panginoon ay by being a worshiper or worshiping Him, then by our words or lips, and by working for Him or working in Him or working through Him and with Him. Ano po ang sabi po dyan? For such sacrifices, alin yan? Yung to do good and to communicate. Ibig sabihin, paggawa ng mabuti at pagtulong. Pag sabing communicate, pagtulong po yun, pag-help. That is, gagawa na po tayo dyan, na ang sabi dyan, for with such sacrifice, God is well pleased. So, ibig sabihin, natutuwa ang Diyos pag tayo gumagawa ng mabuti para sa Kanya at dahil sa Kanya. So, yun po ay isang kapahayagang nagpapasalamat tayo sa Diyos. Natutuwa ang Panginoon. Maliwanag ba, mga kapatid? Kaya yung pagpipraise, hindi lang sa words. Ayon sa verse 15, sabi, but to do good. Kasi yung sabi sa verse 15, words po yan, lips. Ano? Pero ang sabi ng verse 16, but to do good. Ano ang sabi dyan? And to communicate, forget not. Hindi maaaring walang gawa. Hindi po pwedeng puro nguso. Hindi po pwedeng puro bibig. Maganda kung magpapasalamat tayo, may kasama tayong lukban. Suha. Buko. Halos may bato ang bibigyan. May kasamang nangka. Kapatid, salamat sa ministeryo itong nangka. Amen. Di ba? Yun ang may kasamang mabuting gawa. Kung wala naman, walang problema doon. Mahal ka din, nakangiti. Huwag niyo laging iisipin na parang responsibilidad ng bawat isa na tayo paglingkuran. Actually, tayo ay may responsibilidad sa bawat isa. Give and take. Hindi po pwedeng laging tayo lang ang tinutulungan at inaalalayan. Dapat tayo ay, kung tayo natutulungan sa ganitong bagay, dapat sa ibang bagay naman pwede tayo, hindi naman tayo makapag-minister na sila. Kung di man doon, at least sa loob ng church, tayong lahat ay naglilingkuran sa isa't isa. At dyan po, ang Diyos ay naluluwalhati at yung isa yung kapahayagan na tayo ay mga taong may utang na loob sa Diyos. Kung paano ibinuhos niya sa ating mga puso ang kanyang pag-ibig, dumaloy po yung sa ating mga puso sa isa't isa, at ang Diyos po'y napupuri at naluluwalhati. Ang sabi diyan for such sacrifices, God is well pleased. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 21, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So, kasi hindi po pwedeng tayo tagapakinig lang at tayo ay hanggang bibig lang ang response. Kinakailangan po ay ang sabi diyan ay to make you perfect. Hindi sa words, kundi in every good work to do His will. Ang sabi ng Philippians 2, verse 13, hanggang ngayon, ang Diyos ay gumagawa sa ating will at sa ating paggawa. Pagnanasa at paggawa. Ano? So, aayunan po natin yun, ay yung isang expression na tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Kasi kung di mo siya gagawa sa atin, ano sabi ng John 15:5? We can do nothing. Ano sabi ni Paul? I can do all things through Christ. So, kung siya ay gumagawa sa atin, at I believe gumagawa siya sa atin, sa isip, sa ating puso, sa ating damdamin, sa ating buong pagkatao, sa loob natin, sa pagnanasa at sa paggawa, mga kapatid, ipagpasalamat natin sa Diyos atin pong sa ngayon yan. Kasi minsan, kinukonvict na tayo, ayaw pa natin sumuko, ayaw pa natin lumibak, ayaw pa natin samantalin ng pagkakataon. Ano po, ayun ay kawalan po yun ng gratitude, sa Panginoon. So, parang pag-despise sa kanya pong kabutihan. Panghuli po is willingness to live for Him. Kasi ang design ng Panginoon, nakita sa atin yung 2 Corinthians 5:17. Kung makikita po niya sa atin yun, mag-focus na po siya doon. At yun po, ay isang kapahayagan na nagpapasa, Panginoon, handa akong mabuhay para sa inyo dahil ako'y nabuhay dahil ninyo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, binigay kaya na ang kanyang sarili para tayo ay mabuhay. At sabi sa Philippians 1 verse 21 ba yun, siya ay ang nabubuhay ay hindi na siya, kundi ang Kristo namatay dahil sa Kanya. Doon pala siguro verse 20, So, mga kapatid, ang gustong makita ng Panginoon sa atin, tayo po ay merong willingness. Kasi pag sinabing willingness,
Anong unang makikita sa isang taong merong willingness? Initiative. Tama ba? Pag ang isang tao walang initiative, wala siyang willingness. Right? At yung taong walang willingness, kinakalang palagi mo na lang ang hamunin. Palagi mo na lang ang kailangang i-encourage, lagi mo na lang ang paalalahanan. At yan, napakadadali pang mga matisod, maramdamin. Wala kasing willingness na. Kinakalang palaging siya iakayin, unawain, puntahan, Hindi. Pag ang tao walang willingness, gagawa pa yan ng mga kadahilanan at kung meron niyang mga pagkakataong may maidadahilan ay kanyang palalaking pa yung dahilan para may maidahilan siya. Kakapitalize na yung mga dahilan na yon. Wala kasing willingness. So hindi nakalulugod sa Panginoon yon, kawalan yun ng utang na loob sa Diyos. At yun ay kawalan po ng pagiging mapagpasalamat na puso. Sabi kanina, 116 verse 12, ang iniisip ng isang mapagpasalamat sa Panginoon, mapagpuri sa Panginoon, ay ito ang kanyang maigaganti. So that is willingness. Meron siyang kusa. Ang sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Yan po ay may kusa. Nag-iisip siya. Ano yung aking maibalik sa Panginoon? Ano ba meron ako na mapapakinabangan sa gawain? Anong meron dito na bago man ito masunog o bago maglamunin ng lupa o bago ito manakaw o bago ito mawala o bago ito mapapunta sa ospital o sa doktor o sa butika, ay ito ay mapakinabangan na ng gawain ng Panginoon. Merong willingness. At yan po isang kapahayagan na nagpapasalamat ka sa Diyos. Di ba? Minsan pag tayo ay may binibigay sa isang gumawa sa atin ng kabutihan, ay yun ay isang anyo ng magpapasalamat. Yun ay willingness. Nagmula yun sa puso na siya po ay nakaunawa ng kabutihan noong kanyang pagbibigyan, noong kanyang babalikan. Ganyan lang po tayo dapat. Wag po tayo mga kapatid maging mga ano ba tawag doon? Save-sitting, satisfied yung hanggang church-goers, na tayo po ay pupunta dito. Minsan meron niya yatang napuntalaan dito, naawit, ganyan, lahat. Pagkatapos, walang man lang nagiging participation sa gawain ng Panginoon. Meron bang ganyan dito? Sana mo lang po huwag magkaganon, Panginoon, at walang ganon sa atin. Sana po tayo ay pakinabang sa gawain. Amen? Sana tayong lahat ay pakinabang. Sabi nga, if you cannot help, ito, tatandaan niyo po ito, if you cannot help, don't hinder. Ano ibig sabihin nun? Kasi dapat makatulong tayo eh. Hindi nadagdag tayo ng Diyos sa church para tayo makatulong. Pero kung ikaw ay nakikita mong hindi na nga nakakatulong, sana huwag ka namang maging kabigatan, maging hadlang. Yung bagang siya, kailangan pang puntahan, hindi na nga nakakatulong, pupuntahan mo pa, aamuin mo pa, at siya pa ang masama ang loob, siya pa palaging meron mga sinasabing negatibo. Ganyan kasi ang nature na hindi maayos ang puso sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kayong mga narito ay naniniwala kung lahat ay maayos ang puso sa Panginoon. Am I right? Ayos ang maayos sa'yo? Okay. So, huwag aabot na kayong lahat na naririto ngayon ay isang araw ay kinakailangan dalawin sa inyo. Hindi na nga nakatulong, hindi na nakaka-attend, pagkatapos gagawa pa ng issue. Para kayo ay amuin, huwag sana magkaganon. Tayo dapat ay blessing sa gawain, isang kapahayagan na tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Gawin natin, mag-isip tayo, katulad ni Haring David, nag-iisip kung ano ang kanyang magagawang ganti. What shall I render unto the Lord for all of His benefits towards me? Tayo magsitayo, tayo may magwakas, atin pong maghapong pagsamba, pero dito po sa loob lamang yan, at sa patuloy nating buhay, araw-araw, ay tayo po ay nagpapahay ng pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin pinaabot sa inyo ang aming pagpupuri, ang aming pagpapasalamat sa inyo. Tunay Panginoon na kayo dakila at maging ang pagpapahayag ng aming pagiging mapagpasalamat ay nakakatuwang marami pong anyo at maraming kaparaanan. Iba't iba po kami ng kakayanan, iba't iba po kami ng kalagayan, at iba't iba rin marahil ng kaunawaan. Kung gagawin namin ang lahat mula sa aming mga puso na kami ay naglilingkod sa inyo, gumagawa mula sa bibig hanggang sa aming mga pagkilos, sa aming kalakasan ng lupang katawan, maging aming presensya, Panginoon. At nakikita nga po ang
puso namin ay willing, Panginoon, na gumawa, maglingkod sa inyo at magpagamit sa inyo, Panginoon. Ito yung isang bagay na nagpapahayag kami ng aming pong pagpupuli at pagpapasalamat sa inyo. Naway palaging ganito ang dahilan at anyo ng aming pong pagpapasalamat sa inyo. Ang paglilingkod, pagtatapat ko, Panginoon. Mula sa bibig, sa isip, sa puso, hanggang sa aming mga gawa. Panginoon, kami po ay pansamantalang maghiwa-hiwalay. Nawa po'y patuloy namin ma-enjoy ang inyong habag. Ang inyong dakilang pag-iingat, maging ang inyong kaaliwan. Panginoon, samantalang patuloy na ibinabalik sa inyo ang lahat ng kapurihan. Ang aming dalangin, sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you all.